Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 26 ng Enero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 7:19 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa si GMA, si Gloria Macapagal Arroyo ay sangkot sa solar power ni Leandro Libesti. Yan ang napakinggan natin sa mga interview. Marami pong interview kay Lito Atienza, yung dating mayor ng Maynila na dating deputy speaker ng Kongreso, ay naglabi pala ito si GMA. Of course, pati yung nanay ni Leandro naglabi. Para mabigyan ng pabor yung anak na si Leandro. Ayan po ganyan po ang sistema, hindi ba? Sa gobyerno natin, hindi ba? Kahit na hindi qualified, kahit na bata pa, kahit na walang alam sa solar panel, o kahit na walang experience, kahit na walang tauhan, mga tauhan dapat ay ang lakas ng loob na magtayo ng kumpanya. At kaya nga siguro ngayon ay wala silang kibo. Wala, hindi sinasagot Ako, ayaw ko sanang i-discuss ito ngayon kasi nga hinihintay ko pa yung sagot. Pero palagay ko hindi nasasagot kasi mahigit ng 3 days na nagpa-interview ito si Lito Atienza at sinabi niya noong deputy speaker siya, naglabi yung nanay, yung nga si Loren Ligarda, kasi kung siya noon head of the Finance Committee sa Senate. Senador siya noon. 2019 ata naganap yan. Kasalukuyang nakaupo si Duterte. Ayan po hindi ba? Under Duterte na naman napakalakas ng loob. Hindi ba? With impunity nga bakit ang lakas loob nila na magganon? At nung hindi raw pinaboran ni Atienza si Loren Ligarda kasi nga ayaw niya yung ganon, ayaw ni Lito Atienza na ay simple nagtatanong-tanong din yan sa mga energy sector o yung mga gumagawa ng solar panel. Nagtatanong-tanong din yan wala namang masama sa magtanong. Ang sabi nga ni Balagtas ang taong matanong, daig pa ang tantong marunong. Ayan po, hindi ba? Ang taong matanong, daig pa ang tantong marunong. Ayan, ay sabi ni Lito Atienza, noong mga panahon na yan, nagtatanong-tanong na siya sa mga gumagawa ng mga solar panel o may business na solar panel. Ay ang sabi nila ay hindi pwede yan. Hindi pwede yan na wala siyang experience. At saka nga pala, hindi ba? Ito para dun sa kumukuha ng mga yung management o yung nakuha din namin yan Yang kung magtatayo ka ng kumpanya o magtatayo ka ng business o magtatayo ka ng isang negosyo,
kailangan number one kapital, hindi ba? Kapital. Tapos, mayroon ka nung lupa at saka yung building. Pagtitirikan at saka yung building. O, mayroon ka rin mga tauhan, hindi ba? Yung labor. O, ilan na yan? O, 3 na, hindi ba? At mayroon ka nung management, yung management skill o yung karunungan mo doon sa negosyo. 4 yan eh. Hindi ba? Tinandaan ko yan eh. Ngayon, kung isa dyan wala, ay paano yan? Hindi ba? Ay, yung 4 ata, wala kay Leandro eh. Wala siyang kaalaman o yung knowledge doon sa business na yan. Kasi bata pa siya eh. Wala siyang kapital. O, wala siyang tauhan. Hindi ba? Para lang po magtatayo ka ng kwan eh, ng isang halimbawa, panadirya. O, panadirya. Ay wala ka naman tagamasa, hindi ba? Ay problema yan, hindi ba? O, wala kang tagamasa. Alam mo na paano gawin o anong ginagawa, pero kung wala kang labor, hindi ba? Hindi rin uubra eh. O kaya yung labor mo naman ay ninanakawan ka dahil hindi mo alam, malulugi ka. Ganun lang po yan eh. Hindi ba? O, kailangan ang labor na mapapagkatiwalaan mo. Ayan eh, wala naman siyang mga engineer yan eh. O, hindi ba? Yan po ang masasabi ko dyan. Bakit pinaboran ng Kongreso na bigyan sila ng prangkisa? Kahit ano pang sabihin yan, kasi nililito lang tayo eh. Nililito lang tayo ng mga abogado ni Leandro. Nililito lang tayo na iba daw yung lisensya doon sa prangkisa. Pinakinggan ko nga yan eh. O, ay hindi ko kanya bininta yung prangkisa. Ang sabi niya eh. Ay, kwan na yan. Masyadong panluloko na yan ganyan. Opo. Ang kwan kasi niyan, sa una pa lang, bakit ka bibigyan ng prangkisa o ng lisensya? Ako, electrical engineer po ako, mechanical engineer po ako. Bago ka bibigyan ng lisensya, i-examining ka muna ng PRC. O, mag-i-exam ka. O, mag-aaral ka muna ng 5 years sa engineering. O, tapos, ako, kinuha ko rin ang mechanical engineer ko, 1.5 year. O, tapos kumuha ako ng board. O, hindi ba? I-examining ka ah? Ayan eh, ano bang ipinalad niya? Wala eh. O, parang doktor lang yan, hindi ba? Halimbawa, yung doktor. O, magpapagamot ka ba dun sa walang lisensya o o bago ba bigyan ng lisensya yan ay katakot-takot na exam yan. Iba-iba palang exam yan mga doktor, may mga espesyalista. Hindi ba? Iba-ibang pag-aaral, may general doktor, may espesyalista. O, at yung iba nag-aaral pa ng Amerika, dito sa Amerika, hindi ba? Ganun po eh. Kaya nga, yun pattern na yan, dapat yun ang sundin. Ay bakit binigyan siya ng lisensya o ng franchise ng itong kongreso? Ay mga tamad, hindi ba? O mga, ay sabagay, ganyan po talagang problema sa atin eh. Dahil palakasan. At ito nga tinawagan daw ni GMA at palagay ko totoo yan. Pati yung naglabi yung nanay, totoo yan kasi may testigos eh. Yung governor ata ng, aywan ko saan sa Bisaya, Mindoro ba yan? O, yun ang namagitan. O, yun ang naging tagapamagitan. O, may witness, hindi ba? Kaya nga hindi masagot eh. Hindi masagot ni Loren eh. O,
na nung nakaupo ito si Lito Atienza as Deputy Speaker, siya ang head naman ng energy sector ata dyan sa lower house. At si Lorin naman ang head sa Senado, ang head ng Finance Committee. Kaya ang sabi daw ni Lorin sa kanya, hindi ba? Pagbigyan mo na ako at tutulungan kita sa mga project mo. Ayan po hindi ba? Pero nung hindi siya pumayag, kahit na pumapayag na yung mga kasamahan niya, ayaw niyang pumayag kasi nga bakit mo bibigyan ng lisensya ang isang 21 years old? Hindi ba? Ay dito po sa Amerika, ito ikuwan ko lang po sa inyo, no? Ikikwento ko lang po sa inyo, ha? Ang ganyang mga edad, wala pang kwan yan wala pang naipundar. Opo. Wala pong, ito pag wala kang naipundar, hindi ka bibigyan ng responsibility. Dito po sa Amerika. Kaya nga ang binibilanggo, yung tatay. Kung nakabaril yung anak niya dahil kinuha yung baril at ang ibibilanggo ay yung may-ari ng baril O ang pababayarin yung may-ari ng baril. Kasi nga, wala namang property yung bata Kung nakasagasa din, ganun, at kinuha yung sasakyan, walang lisensya o ang ibibilanggo yung may-ari yung tatay. Bakit yan ay bibigyan ng lisensya yan? Sobrang bata pa yan. Ano ba ang naipundar niyan? Saan ba nagtrabaho yan? Ngayon, kung aasa lang siya sa kayamanan ng nanay niya, ay ibang usapan po yan. Pero walang alam yan. Walang alam. Dapat, bago bigyan ng lisensya yan, tignan kung mayroon siyang alam. Hindi ba? Kung mayroon siyang mga tauhan, kung siguro pa, ang kinuha niyang lisensya ay magtatayo siya ng pabrika ng mga solar panel, parang dito sa Silicon Valley. Pero ngayon, umaatras na rin nalugi na po ang Silicon Valley kasi nga, yung cost benefit, hindi pa rin uubra Kaya nga ako, doon po sa amin, mga 10 years ago pa yan o mahigit pa Pumutok na rin yan na yung isang baryo doon sa amin tatayuan nila. Kako, huwag kayong maniwala dyan. Yan nga, si Lorin Regalda. Pero mayroon para sila doon sa Iba, Sambales at saka Palawig. Number 1 pala yun, doon sa 7. Naandun sa listahan ng 7. Pero ang sabi ko, nung tinatanong nila ako, kasi nga ay electrical engineer ako, naandito na ako sa Amerika pinag-aralan ko na kako ang cost benefit niyan, o yung return of investment, hindi uubra. Hindi uubra. Mas mura pa yung i-generate ng diesel. Kasi kako yan, may baterya yan Ay mahal yung baterya. Hindi pa nila maayos ang baterya. Bibili ka ng baterya. Tapos, napakalaking solar panel ang itatayo mo. Adi, gastos yan. At yung solar panel ay after how many years na kwandi niyan na didilapidate. Nawawala yung effective. Ay samantalang itong mga diesel engine ay umaabot po ng 50 years yan. Basta maayos yung maintenance mo ng mga bearing. Hindi ba? Kaya kako hindi uubra yan. At yan na nga, hindi natuloy. Hindi natuloy. Ang sabi ko nga pa sa kanila, media mileage lang yan para sumikat na may ginagawa si Lorin. Kasi senador siya noon
o mayroon siyang pera, o mayroon siyang mga itinatayo na kumpanya. Pero bawal po yan eh. Sa konstitusyon po, bawal po. Pag ang isang senador, bawal mag-construction, adi kasama yan. Hindi ba? Senador ka, bakit magtatayo ka ng energy sector, ng planta? Ikikwento ko po sa inyo ha, saan ba nanggaling yan? Ay doon po sa Romans eh. Doon sa Romans, may nabasa po ako, yung isang senador sa Italy o doon sa Romano o doon sa, Roman, 2,000 years ago, bumili ng barko. Bumili siya ng barko. Ay, nasa konstitusyon nila, bawal ang senador na magkaroon ng barko. Ay, inimpeach siya eh. Natalo siya. Hindi ba? Ay, ganun din po yan. Ang mga senador at saka mga congressman, bawal magtayo ng mga ganyan. Ay, ayan nga, ay pinadaan niya sa anak niya. Ay, ayan na nga, hindi ba? Pero siya ang pupundo. O, aywan ko lang kung saan galing ang mga pundo niyan. Hindi ko alam. Pero nga, ay bawal na bawal yan. Hindi ba? O, ay pinapaikutan nila ang batas. Yung anak ang ginamit. Pero saan ang pundo? Wala. Hindi ba? O saan manggaling ang pundo? Wala. Ayan, puro laway lang yan. Na tutulungan mo ako, tutulungan din kita. Ganun lang po yan eh. Kaya nga po ang politika ay napakarumi. Yan po ang sabi nila. At kaya nga si Jesus Christ nga ay hinuhuli yan ng mga tao noon eh. Dinadakip siya ng mga tao para gawin siyang leader. Ayaw niya, tumakbo siya. Hindi ba? Kasi nga marumi po ang politika. Oh, when Jesus Christ knew that the people want Him to be a king, gagawin siyang hari eh. Oh, ay pwede naman kasi nakakapagbuhay siya ng patay eh, hindi ba? Nakakapagpagaling siya ng may sakit. Oh, pati yung the wave of the sea, yung alon, sinusunod siya, ay pambira ito, sabi nila, ay walang laban dito ang Romans, hindi ba? Ayun, kaya gagawin siyang hari. Ayaw niya, kasi nga political issue yan eh. Hindi ba? Oh, ay pero ito, ay ayan na nga, hindi ba? Senador, si Lorin, ay bakit gagawin mong anak mo magkakaroon ng negosyo na ganyang kalaki? O kaya, wala pang alam eh. Walang alam. Oh, at sinabi ko nga dito noon, nung nag-vlog ako, ang mga Lopez, yung mga Meralco, nag-umpisa yan doon sa mga scrap. Doon sa mga generating station ng barko, pinagbibili nila yan nung World War II. At yun, doon sila nag-umpisa. Generating kwan lang sila. Oh. Ay ito si Leandro, saan ba nag-umpisa yan? Oh, ay i-excuse ko na yan kung magtatayo siya ng kwan eh. Yung gagawa siya ng solar panel. Oh. Gagawa lang siya. At saka hindi pwede kasi na lahat sa kanya eh. Kinuha niya lahat po eh. Hindi po ganyan. Hindi ako masyadong kwan dyan sa batas. Pero, ay, naintindihan ko po yan. Hindi pwede na lahat sa'yo na. Nasa kanya daw, ang sabi niya ha, ang lisensya lang daw niya ay siya ang bibili ng mga solar panel at siya ang mag-distribute sa buong Pilipinas. Oh, mali na po yan eh. Tapos, siya pa ang gagawa ng solar power energy, yung mga planta. Adi, paano yung iba? Hindi ba? Kung gagawa ka lang ng solar panel, yun lang ang lisensya mo. Oh, hindi pwedeng ikaw na rin ang gagawa ng
yung ay bibili ka ng mga lupain at tatayuan mo ng ay napakalaking ektarya po niyan. Opo. Oh, hindi ba? At walang ganun po. Pag-aralan nyo po ang batas, hinihiwa-hiwalay po yan. Ang generating, iba po yan. Iba ang transmission. Dati yan yung napukor, ang transmission. Ang nag-generate ay yung ganyan. Yung sa Meralco, ganyan. Oh, ang nag-generate. Oh, iba na naman yung mga lisensya ng yung cooperative. Iba na naman yan. Oh. Ay si Leandro naku po. Di ba? Kalukuhan po yun Aywan ko kung naintindihan nyo. Ako po ay na-assign sa yung sa project management. Hindi pwede pala ng mga construction, Hindi pala pwede na mayroon kang project management at mayroon kang design company. Hindi pwede. At hindi rin pwede na mayroon ka rin na construction company. Hindi pwede. Kung design ka lang. Kung nag-management ka, management ka lang. Kung nagko-construct ka, ay construction ka lang. Ganun po yan. Iba-iba yun. Ay oo nga naman, ay kung ikaw ang mag-construct tapos ikaw pa ang magmamanage, di lulutuin mo lang, hindi ba? Tapos ikaw pa ang magdi-design, lulukuhin mo lang, hindi ba? Ganun po yan. Ganun din po yan sa ganyan. Pero nalalayo tayo ang sinasabi ko po dito ay yung pinalo up ni GMA kay Lito Atienza yung para mabigyan ng lisensya. Kung ano man yan, ay nililito lang tayo dyan kung ano man yan. Pero yan po ang kwento na hindi naman nila pinapasubalian. Kaya maaring totoo po yan At kung pasubalian man nila yan, mahihirapan sila. Kasi nga, may witness Ngayon, ay ito lang po ang isishare ko sa inyo, itong Bible verse at bibilisan ko na at kulang nga ang oras. Ecclesiastes 5:10. Whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Ayan po ang nakasulat sa Biblia. Kung sino raw ang gustong-gusto ng pera ay hindi naman hindi naman nasisiyahan yan Kung sino daw ang gustong yumaman, loves wealth, is never satisfied with their income. Yan po. Kaya ganyan. Kahit na matanda na, kahit na naging presidente na, ito si Gloria Macapagal Arroyo, totoo pa rin ang Biblia. Applicable po yan sa kanya. Hindi ba? Kaya siya naglalabi. At ito naman si Loren Legarda ay ganun din. Kahit matanda na yan, ay totoo po ang Biblia Hindi ba? Will never satisfy. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Those who love money or those who love wealth will never satisfy with their income. Hindi ba? Kaya ganyan. Whoever loves money never has enough. Iniisip niya palagi na kulang pa ito. Sige, magpayaman pa. At yan po ang nanggagaling sa dyablo po yan Dyablo. At ako po ay nahahabag ako sa ganyan mga tao. Nahahabag o may compassion ako kasi nga naluloko sila ng dyablo. Dyablo po ang nagbibigay ng ganyan
This too is meaningless. Ang sabi po ng Biblia, meaningless ka yan eh. Kasi nga, hindi mo naman madadala yan sa kamatayan o sa hukay. Hindi ba? Ay ilan ba ang edad ng tao? Ipagpalagay mo ng 80, sige na. Oh, pero yung 90 ay uugod-ugod na, ay ang dami ng sakit yan. Hindi mo na nga makain yung gusto mong kainin eh. Hindi na nga makalakad yung iba eh. Paano yan? Adi meaningless, hindi ba? Oh, meaningless yan. Oh, ipamana mo sa anak mo, ay sinong mag-aakala, sabi ng Biblia eh. Sinong makakaalam? Ipamana mo sa asawa mo, ay kung nag-asawa ng iba yan. Hindi ba? Dahil patay ka na. Oh, at sino naman ang makakaalam? Anong gagawin ng anak mo? Wala din, meaningless nga eh. At wala ka na ring alam kung patay ka na. 1 Timothy 6, chapter 6, verse 9 hanggang 10, those who want to be rich, however, fall into temptation and becomes snare by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil. By craving it, some have wandered away from the faith and pierced themselves with many sorrows. Ayan po nakasulat. O sige, ipaliwanag natin those who want to be rich, kung sino daw yung gustong yumaman, hindi ba? However, fall into a temptation. O, natitim sila eh, and become snare, sa iba kasi into a trap, become snare, nabibilanggo sila doon sa mga many foolish and harmful desire. Harmful desire po yan eh, o foolish things and harmful desire that plunge men, at doon sila napupunta, plunge them into ruin and destruction. Ruin and destruction, nadidestroy sila. Ayan nga, ganyan, hindi ba? At pati nga kaluluwa eh, hindi ba? Ako, hindi na po ako nagsasalita dito dahil sa yung physical being nila, kasi mamamatay naman talaga lahat eh. O maghihirap lahat eh. Sasakit lahat eh. Ang katawan eh. O yung iba nga eh, hindi na makalakad eh. Yung iba napaparalyze, hindi ba? Hindi na yon. Ang kinukuhan ko po dito, yung distraction ng yung soul, hindi ba? For the love of money is the root of all kinds of evil. By craving it, some have wandered their faith. O, wander away from their faith. Ayan, wala nang ang faith eh. Wala nang pananampalataya sa Panginoon yung mga ganyan. Hindi ba? Sinasabi ko na po ang totoo dyan. Pira na po ang kanilang Diyos. Yan po nakasulat sa Biblia eh. Ang pira nila ang kanilang Diyos. Hindi po rebulto. Wala na po akong alam na Diyos ang rebulto. Wala. Pira na. Hindi ba? And pierce themselves. Ayun. Kaya sinugatan nila ang kanilang sarili ng mga maraming soros o mga kabiguan o kalungkutan. Hindi ba? O and pierce themselves with many sorrows. Ayan po nakasulat sa Biblia. Hindi ba? Luke 12 verse 15, and he said to them, si Jesus Christ po ang nagsalita nito, and he said to them, watch out, guard yourselves against every form of greed. Ayan po, greed, hindi ba? Watch yourself, watch out, guard yourselves against every form of greed, for one's life does not consist in the abundance of his possessions. Ayan po, hindi po nasusukat ang buhay ng tao sa kanyang kayamanan o possessions. Hindi po. Wala kang kwenta yan eh, hindi ba? Walang kwenta yan. Kasi nga, 70 years old lang ang average life ng tao. Ay sige nga. Sige, umabot ka ng 80. O ng 90. Umabot na. Pero, pag naandong ka na, ay marami ng sakit.
hindi mo na rin mapakinabangan kasi ay kung nakaratay ka na, hindi ba? Marami ng sakit. Hindi ka na makapunta doon sa gusto mong puntahan. Useless, hindi ba? Hindi mo na maisuot yung baro na gusto mong isuot. Hindi ba? Hindi mo na makain yung pagkain na gusto mong kainin. At ang pinakamatindi dyan, hindi ka na nga makapunta doon sa gusto mong puntahan. Bakit? Ay kailangan mo ng alalay. Hindi ba? Useless, hindi ba? At ayan po ang sinasabi ng Biblia. This too is meaningless. Wala. Hindi ba? Kaya patuloy po ako na nagsasalita dito dahil nga sa mayroon akong compassion sa ganyang mga tao. Galit ako sa korupsyon, pero mas binibigyan ko ng emphasis na nalulungkot ako o naaawa ako dahil sila ay hindi nakaalis doon sa pagkaalipin ng kasalanan. Ay itataas ko lang po hindi pala ayan po. Life does not consist in the abundance of his possessions. Opo. Ay aywan ko lang kung bakit sila ganyan. Ay yun na nga. Pag may naririnig na pangaral, busy sila Ayaw nila mas pahalagahan nila yung paano sila makakuha ng malaking pira. Ayan po. Kaya ganyan po sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.